Tinatansya na ng Department of Transportation na by mid-June magsisimula ang EDSA rehabilitation bilang paghahanda sa lalong pagtindi ng traffic. Hiniling ng ng MMDA na ibalik ang no contact apprehension policy. Magbabalita si Gerard de la Peña. Tumutukod ang trapiko sa bahaging ito ng EDSA southbound sa Guadalupe dahil sa ginagawang pagkukumpuni tuwing gabi. Pero sa kalagitnaan ng Hunyo, mukhang mas matinding kalbaryo pa ang dadanasin ng mga motorista dahil posibleng umarangkada na ang rehabilitasyon ng EDSA. Wala pang ibinibigay na detalye ang MMDA patungkol sa magiging traffic management plan at mga alternatibong ruta oras na masimulan ang EDSA rehab. Pero ngayon pa lang, napapakamot ulo na ang mga motorista. Ang traffic po niya dapat huwag muna. Malamang lahat ng shortcutan na dadaanan, traffic na rin yan. Naapektuhan yung pag-deliver namin. Imbis na makapag-deliver kami ng marami, sa sobrang traffic, mababawasan yung deliver namin. Nitong nakaraang linggo, humirit ang MMDA sa Korte Suprema na alisin na ang temporary restraining order laban sa pagpapatupad ng no contact apprehension policy bilang paghahanda sa traffic na idudulot ng EDSA rehabilitation. Habang wala pang utos ang SC, ang Land Transportation Office naman may kipag-usap sa MMDA para magamit ang mga CCTV nito sa EDSA sa pagmamonitor at pagre-record ng mga aksidente at aberya sa kalsada. Inirekomenda namang isailalim ang probinsya ng Samar sa state of emergency dahil sa structural concern sa San Juanico Bridge, ang tulay na nagkokonekta sa Leyte at Samar. Mayo 8 pa nag-abiso ang Office of the Civil Defense na hindi na pwedeng dumaan sa San Juanico ang may 3 tons na sasakyan. Sa Calbayog Port at Ormoc Port na lang muna ang mga ito. Apektado tuloy ang mga truck na may kargang produkto, pati ang mga pampasaherong bus mula Visayas patungong Mindanao, mula Luzon at vice versa. Binawalan na rin muna ang paglalakad sa nasabing tulay. Ayon sa DPWH, sa isinasagawang assessment ng isang consulting firm, lumalabas na deteriorated na ang ilang bahagi ng San Juanico Bridge. Yung main structure, ito yung truss bridge structures nan intact pa rin naman, pero yung approaches from Tacloban and dito sa Samar side, may mga 2 o 3 segments na kailangan talaga kumpunihin kaagad. Ayon naman sa palasyo, nakahanda ang mga concerned agency para magpaabot ng tulong sa mga maapektuhan. Tingnan po natin ito sa mas positibong aspeto dahil ito po ay rehabilitation. Mas nanaisin po talaga na maiwasan kung ano maaaring idulot ng disgrasya kung ito man ay hindi maaayos na maaga. Ang San Juanico Bridge na ginawa noong 1973 ang tanging tulay na nagkokonekta sa Leyte at Samar. Target tapusin ang pagkukumpuni rito sa loob ng 3 hanggang 4 na buwan. Para sa 1PH, Gerard de la Peña, News 5.